Pero etong gwardiya mga chika, hinablot niya yung hawak-hawak na sampagitan ng bata, hinila niya, sinira niya, tapos etong batang babae mga chika, pinagpapalo niya yung gwardiya. Okay, so sinaktan niya yung guard. And then siguro etong gwardiya, no, parang siguro human instinct to defend himself, parang umakto yung paa niya, nasisipain yung babae. Mga nagsusolicit, namimigay ng sobre, para silang mga parte ng isang sindikato mga kachike. Tsaka yung ganung bata, di ba, tinan nyo yung uniform niya, walang patch. So it's questionable mga chika kung totoo bang siya ay pumapasok sa paaralan or ginagamit niya lang yung uniforming yun bilang props. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. So for our today's content mga chika, talakayin natin etong nagtitrending na controversial video kung saan makikita natin ang isang batang estudyante at ang isang gwardiya na tila nagkakaroon ng matinding argumento na umabot na nga mga chika sa punto na silang dalawa ay nagkakasakitan na. So mga chika, bago natin simulan yung ating talakayan, sabay-sabay muna natin itong panoorin. So as what we've seen in the video mga kachika, makikita natin na isang batang babae na nakasuot ng uniforme. And then nakaupo siya diyan sa harapan ng SM Mega Mall. So basically sa Mandaluyong nangyari itong tagpong ito. And then mga chika, habang nakaupo yung bata, makikita rin natin yung isang security guard na tila pinaalis siya doon sa tapat ng mall. However, etong bata mga chika, parang may katigasan yung ulo eh. Ayaw niyang umalis kaagad. Ngayon, siguro after ilang beses siyang kinukulit ng gwardiya na umalis na siya, tumayo na siya mga kachika and umakto siya, napapalakad na palayo. Okay, pero etong gwardiya mga kachika, hinablot niya yung hawak-hawak na sampagitan ng bata. Parang ano niya mga chika, hinila niya, sinira niya. Tapos etong batang babae mga kachika, pinagpapalo niya yung gwardiya. Okay, so sinaktan niya yung guard. And then siguro etong gwardiya, no, parang siguro human instinct to defend himself, parang umakto yung paa niya, nasisipain yung babae. Pero looking closely at the video mga chika, hindi niya naman tinamaan eh. Parang ano lang, parang namintisan lang mga chika, and hindi naman mukhang nasaktan etong batang babae. Pero do you know what's really surprising dyan sa tagpong yan mga chika? Kasi etong bata, considering na naka-uniforme siya, babae pa siya, makikita mo sa kanya mga chika, wala siyang katakot-takot sa gwardiya. Kumbaga makikita mo sa kanya na talagang palaban siya, talagang ayaw niyang atrasan yung gwardiya. Yung gwardiya na yan mga chika, malaking tao and may hawak-hawak pa yung baril. And for me personally mga chika, and I'm sure everyone will agree with me, that's not normal. Diba? Yung batang yan ay babae. Okay, naka-uniforme siya. So maybe let's consider na talagang estudyante siya. Well, I don't think that's how a normal student would respond to a security guard mga kachika, na like what I said earlier, mayroon pang ang hawak na baril. Well, kaya naging kontrobersyal itong video na to mga kachika, kasi nagtatalo-talo yung mga netizens. Mayroong panig dito sa batang babae, mayroon din namang panig dito sa security guard. Okay, so mga chika, bigay tayo ng ating opinion ha. Para sa akin, yung batang babae ay may maling ginawa.
First of all, mukhang tama naman yung pagsaway sa kanya ng security guard eh. Kumbaga dinaan naman siguro siya sa diplomasya. Okay, mahinahon na pagpapaalis. Kasi yung video na yan mga kachika, yung ipinakita yung nagkakainitan na sila eh. Hindi naman ipinakita dyan nung pinaalis sila ng security guard ng mahinahon pa. And I don't think that security guard na pagkasasawayin sila, isisigawan ka agad sila. So definitely yung earlier part ng eksena na yan, maayos at mahinahon silang pinaalis ng gwardya. Pero mga chika, itong batang babae mukhang ayaw niya talaga. Kaya siguro yung gwardya napikon mga kachika, kaya umabot na nga sa point na siguro nagtaas na siya ng boses dyan. Tapos tumayo yung babae and then yung gwardya ginrab yung sampagita at tsaka sinira. Kapag umabot na nga sa ganyang tagpo mga kachika, kagaya nung sinabi ko kanina, bata ka, estudyante ka, babae ka, yung normal na behavior aalis ka na lang, matatakot ka eh. Pero yung batang yan mga kachika, pinagpapalo niya pa yung gwardya. So mga chika, tumabot na sa point na hanggang sa ulo hinahataw niya yung gwardya. Yung gwardya nga dumidepensa lang eh. Okay, syempre normal yun, didepensa niya yung sarili niya. And kagaya nga nun mga chika, nung nasa video, umakma siya na parang gusto niya sipain yung batang babae, pero hindi niya naman tinamaan eh, hindi naman nasaktan yung batang babae. So the guard, inaawat niya lang yung babae hanggang sa tuluyan na nga siguro itong umalis. Then etong batang babae nga na ito mga chika, bukod doon sa sampagitan na hawak-hawak niya, napansin ko mayroon din siyang paper box sa tagiliran niya nakasukbit sa kanya. So nung tinignan ko mabuti mga chika, nabasa ko na namamas ko siya. So technically namamali mo siya, nanghihingi siya ng pera, nagsusulisit siya sa mga tao, which is a bit odd mga chika, kasi ikaw kung nagtitinda ka ng sampagita, most likely sampagita lang yung bitbit mo, di ba? Bibigyan ka ng pera, ibibigay mo yung paninda mo. Pero ito, bakit namamalimos pa? Ba't nangungulekta pa ng pera? And then para naman doon sa security guard mga chika, I condemn what he did. Okay, ang ayoko sa ginawa niya yung sinira niya pa yung sampagita. Okay, siguro kung aalis na yung batang babae, hayaan niya na lang. 'Di ba? Palakarin niya palayo. Okay na, bakit hinablot niya pa yung sampagita? Yun yung nakita kong mga chika na nag-trigger nung mas heated argument, kaya sila nagkasakitan. Then isa rin doon sa mali niya, yung umamba siya mga chika na parang balak niyang sipain etong batang babae. I condemn that. Kasi unang-una mga chika, bata yan plus babae pa yan. Kahit na ano pa yung ginagawa niyan, basta hindi naman life-threatening sa'yo, hindi ka naman masasaksak or mababaril, I don't think na dapat mo siyang saktan physically. Pero in all fairness mga chika, kay security guard, makikita natin na doon sa latter part ng video, hindi naman na siya nananakit. Sinasalag niya yung pamamalo sa kanya nitong batang babae. Which for me is the right thing to do. Tsaka mga chika, di ba, itong gwardyang to, isipin na lang din natin, nagtatrabaho lang yan eh. 'Di ba? Ang utos sa kanya ng management, huwag hayaan itong mga batang ito na pakalat-kalat sa harapan ng mall, mamalimos, nagtitinda ng kung ano-ano. So yun yung direction sa kanya mga chika nung kanyang mga officers, nung kanyang management. Kaya yun yung ginagawa niya, ini-implement niya lang, ini-execute niya lang. Kaya yung mga ganyang instances mga kachika, tama lang naman talaga yung ginawa niya na paalisin. Kasi yun yung directives mga chika eh. Yun nga, kagaya nung sinabi ko rin kanina, ang mali niya lang talaga dyan, yung sinira niya yung paninda. Okay, and then yung umakma siya na parang physically mananakit siya. Pero nabasa ko rin mga chika sa comment sections, may mangilan-ngilan doon na pinagtatanggol nga etong si Manong Guard, sinasabi na deserve daw nung babae yung nangyari sa kanya kasi nga daw salbahe. So mga chika, yung mga ganyang bata, hindi ko naman nilalahat. Okay, kasi karamihan dyan, feeling ko lalo na yung mga nagsusolicit, namimigay ng sobre, para silang mga parte ng isang sindikato mga kachika. Tsaka yung ganung bata, di ba? Tinan nyo yung uniform niya, walang patch. So it's questionable mga chika kung totoo bang siya ay pumapasok sa paaralan or ginagamit niya lang yung uniforming yun bilang props mga kachika para magmukha siyang estudyante. Di ba mga chika? So tinitignan ko rin yung uniform niya, mukhang malinis na malinis. Sabi nga nung iba, mukha namang mayaman na estudyante, bakit namamalimos pa? Kaya nga lumakas lalo yung kutob ko na malaki yung tsansa na miyembro ito ng mga sindikato. Actually share ko lang din sa inyo yung experience ko sa mga ganyan. Nangyari naman ito diyan sa may SM North EDSA mga chika, diyan sa may tulay diyan. Marami akong nakikitang mga kabataan diyan. Ganyan din, naka-uniform din sila and then nagtitinda rin sila ng mga sampagita. So habang naglalakad
naglalakad nga ako sa footbridge mga chika, nakita ko sila dun sa may hagdanan, kumpul-kumpul sila, ang dami. So maya-maya, biglang may humintong white van mga kachika. Tapos sabay-sabay din silang pumasok doon. Yung tipong hindi sila natatakot na pumasok doon, yung talagang gusto nilang pumasok doon. So, di ba mapapaisip ka, kumbaga naka-uniform, okay, then namamalimos, may mga hawak na sampagita, tapos papasok sa isang white van na napakaganda, napakalinis. Hindi ko nga alam kung yun ba ay school service or yun ba ay ban ng mga sindikato. Ganon din mga chika, wala rin silang patches doon sa mga suot nilang uniform. So ngayon mga chika, ang nakakalungkot dyan, itong security guard na involved dyan sa insidenteng iyan ay sinipa na ng SM management. So sa ngayon ay wala na siyang trabaho. Diba? Kumbaga nakakaawa din kasi syempre ginagawa niya lang naman yung inuto sa kanya. Sa official na statement ng SM management, sinasabi nila na hindi nila pinapayagan or tinotolerate yung ganyang klaseng gawain, yung manakit ng mga bata, ng mga pulube dyan sa tapat ng mall. Kaya mga chika, sinisante nila etong pobreng gwardya. Okay? And hindi na rin siya pwedeng mag-apply sa lahat ng SM malls dito sa bansa. So that's the story behind that trending video mga chika. Kaya ako ma-advise ko lang siguro sa inyo, kapag nakakita kayo ng mga ganyang street children na mamalimos, nakikita nyo na parang miyembro sila ng sindikato, yung parang scripted yung ginagawa nilang paghingi ng pera, imbis na bigyan nyo mga kachika, mas okay na i-report nyo na lang sa DSWD. Okay, nagkalat yung mga DSWD numbers, yung mga DSWD hotline na pwede nating tawagan para ma-report yung mga batang yan. Kasi kapag binigyan natin ng pera yan mga chika, duda kung para sa ikabubuti nila yun. Kasi panigurado yung mas magbe-benefit doon, yung mga sindikato na may hawak-hawak sa leeg nila. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!